Bago ang flight, nadiskubre ng misis na hindi pala nag-business trip ang mister, kundi inihahatid ang buntis na sekretarya papuntang Australia para magsimula ng bagong buhay. Sa sakit ng pagtataksil, agad siyang kumilos, nakipag-ugnayan sa abogado at pamilya para i-freeze lahat ng ari-arian bago lumapag ang eroplano. Pagdating nila, parehong wala silang pera at natulog sa kalsada sa banyagang bansa. Isang malamig pero matapang na ganti ng misis na dating biktima, ngayoy may hawak ng kapalaran. Inaanyayahan ko kayong pakinggan at piliin ang kwentong ito. Ang samyo ng bawang at butter na iginisa kasama ng rosemary ang unang bumati sa sinumang papasok sa penthouse ni Amelia de la Merced. Mula sa bintanang salamin na sumasalamin sa nagkikislapang mga ilaw ng Makati skyline para siyang isang reyna sa kanyang kaharian. Ang bawat sulok ng malawak na tahanang yon ay sumisigaw ng karangyaan, mula sa mga Italianong muebles hanggang sa mga obrang sining na nakasabit sa dingding. Ngunit para kay Amelia, ang tunay na yaman ay nasa kusina. Doon, abala siya sa paghahanda ng paboritong pagkain ng kanyang asawa. Wagyu steak, medium rare, na may kasamang mashed potatoes at asparagus. Isang bote ng mamahaling red wine ang naghihintay na sa kanilang lamesa, katabi ng 2 kandilang hindi pa nasisindihan. 5 taon. 5 taon na silang kasal ni Ricardo de Villa, ang isa sa mga pinakabatang CEO sa bansa. Sa 5 taong yon, ginawa ni Amelia na sentro ng kanyang mundo ang asawa. Iniwan niya ang kanyang promising career sa art gallery ng pamilya para maging isang full-time wife, isang bagay na hindi niya pinagsisihan. Para sa kanya, ang makitang masaya at kontento si Ricardo sa tuwing uuwi ito mula sa magulong mundo ng korporasyon ay sapat ng kabayaran. Perfect! Bulong niya sa sarili habang inilalagay ang steak sa isang mainit na plato. Ang lahat ay dapat maging perpekto ngayong gabi. Isang buwang mawawala si Ricardo para sa isang mahalagang business trip sa Australia. Isang buwan na hindi niya makikita ang mga ngiti nito, hindi mayayakap sa gabi, hindi maipaghahanda ng umagahan. Mamimiss niya ito ng sobra. Napangiti siya habang inaalala ang simula ng kanilang pag-iibigan. Isang whirlwind romance na nauwi sa isang engranding kasalan. Si Ricardo ay maginoo, maalaga, at higit sa lahat, mahal na mahal siya. O iyon ang palagi niyang pinaniniwalaan. Maya-maya pa'y narinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto. Agad na nagliwanag ang kanyang mukha. Ricky! Masayang bati niya. Sabay salubong dito sa may pinto. Nakangiti si Ricardo, ang gwapo nitong mukha ay bahagyang pagod mula sa maghapong trabaho. Ibinaba nito ang leather briefcase at agad na niyakap si Amelia ng mahigpit. Hi, mahal! Ang bango naman. My favorite. Hinalikan siya nito sa labi. Isang halik na puno ng pagnanasa, gaya ng dati. Ngunit habang tumatagal ang halik, may naramdaman si Amelia na kakaiba. Isang malamig na kuryenteng gumapang sa kanyang likuran. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, sinalubong niya ang mga mata nito. Ngumiti si Ricardo, ngunit ang mga mata nito ay hindi. Tila may takip, may inililihim. Pagod ka ba? Tanong ni Amelia. Pinilit iwaksi ang kaba sa kanyang dibdib. Halika, nakahanda na ang hapunan. Of course, I can't wait, sabi ni Ricardo. Ngunit ang tingin nito ay saglit na napunta sa tablet na hawak nito. I just need to take a quick shower para fresh ako para sa'yo. Hinalikan siya nito muli, isang mabilis na halik sa noo. Bago ito naglakad, papasok sa kanilang silid. Naiwan si Amelia sa sala, nakatitig sa likod ng kanyang asawa. Pilit niyang kinukumbinsi ang sarili na guni-guni niya lang ang lahat. Pagod lang siguro si Ricky. Maraming iniisip sa nalalapit na biyahe. Inilapag ni Ricardo ang tablet sa glass coffee table bago pumasok sa banyo. Umupo si Amelia sa sofa. Hinihintay ito. Sinindihan niya ang mga kandila, pinatay ang ibang ilaw para maging mas romantiko ang paligid.
Ilang sandali ng katahimikan ang lumipas nang biglang umilaw ang screen ng tablet ni Ricardo. Isang notifikasyon. Hindi niya ito dapat pansinin. Privacy iyon ng asawa niya. Ngunit ang pangalan sa notifikasyon ay kumuha ng kanyang atensyon. Belle Isabel Rosales, ang bago nitong executive secretary. Maganda, bata, at napakagaling daw sa trabaho, ayon kay Ricardo. At sa ilalim ng pangalan, isang linya ng mensahe na hindi pa nabubuksan. Hindi napigilan ni Amelia ang sarili. Sumilip siya, at ang mga salitang nabasa niya ay tila mga punyal na sabay-sabay tumusok sa kanyang puso. Excited na ako sa bagong buhay natin, mahal. Mahal. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Paulit-ulit na umikot sa isip niya ang mga salitang yon. Bagong buhay natin. Mahal. Hindi. Hindi maaari. Baka nagkakamali lang siya ng basa. Baka may ibang konteksto. Narinig niya ang pagpatak ng tubig mula sa shower. Mabilis siyang tumayo. Ngunit ang mga tuhod niya ay nanginginig. Ang perpektong hapunan na inihanda niya ay tila nanunuya sa kanya mula sa lamesa. Kailangan niya ng pruweba. Kailangan niyang malaman kung totoo ang halimaw na nagsisimulang mabuhay sa kanyang isipan. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa kanilang walk-in closet. Ang maleta ni Ricardo, handa na para sa biyahe bukas, ay nakapatong sa isang bench. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ang zipper nito. Sa ibabaw ay ang mga damit na maingat niyang pinlantsa at tinupi. Mga business suit, mga polo, mga damit pambahay. Inalis niya ang mga ito isa-isa. Ang puso niya ay kumakarera sa bawat segundong lumilipas. Sa ilalim ng mga damit, nakita niya ang isang brown na envelope. Sa loob nito ay ang mga dokumento para sa biyahe. Ang isip niya ay sumisigaw na huwag na itong ituloy, na bumalik na siya sa sala at magpanggap na walang nakita. Ngunit huli na. Hinugot niya ang laman ng sobre. Ang unang nakita niya ay ang plane ticket. Pangalan, Ricardo de Villa. Destinasyon, Sydney, Australia. Tama. Iyon ang sinabi nito sa kanya. Ngunit may isa pang ticket sa likod nito. Ang kanyang hininga ay naputol sa kanyang lalamunan. Nanginginig na kinuha niya ang pangalawang ticket. Ang destinasyon ay pareho. Ang petsa ay pareho. Ang flight number ay pareho. Pero ang pangalan ay hindi Amelia de la Merced. Ang pangalan na nakasulat doon, malinaw at hindi maikakaila, ay Isabel Rosales. Binitawan niya ang mga tiket na para bang napapaso siya. Ang mga ito ay lumagapak sa malambot na carpet. Napasandal siya sa pader, ang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig upang pigilan ang isang hiyaw na gustong kumawala. Ang lahat ay nagsinungaling. Ang mga halik, ang mga yakap, ang mga salitang mahal kita. Ang business trip ay isang kasinungalingan. Ito ay isang pagtakas. At siya, ang asawa niya sa loob ng 5 taon, ang babaeng isinuko ang lahat para sa kanya, ay ang babaeng iiwanan niya. Napatingin siya sa kawalan. Ang mga ilaw ng Makati na dati nagbibigay sa kanya ng ligaya ay tila mga matang humuhusga sa kanyang katangahan. Ang penthouse na dati niyang paraiso ay naging isang malamig na hawla. At siya, ang reyna nito, ay isa na palang bilanggo. Narinig ni Amelia ang pag-click ng pinto ng shower. Hudyat na tapos na si Ricardo. Sa isang iglap, bumalik siya sa realidad. Mabilis niyang pinulot ang mga tiket sa sahig at walang ingat na ipinasok pabalik sa sobre at isinilid sa ilalim ng mga damit. Isinara niya ang zipper ng maleta na para bang isinasara niya ang isang kabaong. Paglabas niya ng closet, nagtama ang kanilang paningin. Nakatapis lang ito ng tuwalya sa bewang. Basa pa ang buhok. Ngumiti ito sa kanya. Ang parehong ngiti na ilang minuto lang ang nakalipas ay nagpapatibok ng kanyang puso. Ngayon, ang nangiting iyon ay parang lason. Mahal, anong ginagawa mo dyan? Akala ko ba? Masakit ang ulo ko.
Putol ni Amelia sa sasabihin nito. Ang boses niya ay halos hindi lumabas, garalgal at mahina. Ngunit sa pandinig ni Ricardo, marahil ito'y tunog pagod lamang. Bigla na lang sumakit, sobra. Agad na lumapit si Ricardo. Ang muka ay nag-aalala. Hinawakan nito ang kanyang noo. Wala ka namang lagnat. Gusto mo bang uminom ng gamot? Iniwas ni Amelia ang kanyang muka sa kamay nito. Ang paghawak nito ay parang apoy na pumapaso sa kanyang balat. Hindi na. Magpapahinga na lang ako. Pasensya ka na sa dinner, Ricky. Bukas na lang siguro ako babawi bago ka umalis. Ang bawat salita ay isang pakikibaka. Pakikibakang huwag sumigaw, huwag manampal, huwag ibuhos ang lahat ng sakit at galit na kumukulo sa loob niya. Ganoon ba? Sige, mahal, magpahinga ka na. Sabi ni Ricardo, may bahid ng pagkadismaya sa boses. Hindi dahil sa kanya, kundi dahil nasira ang kanilang huling gabi. Ako na lang ang kakain mag-isa. Hinalikan siya nito sa pisngi bago ito lumabas ng silid. Nang marinig niyang magsasara ang pinto ng kwarto, doon na bumigay ang kanyang mga tuhod. Napaupo siya sa sahig, ang likod ay nakasandal sa pinto. Walang tunog, walang hikbi, tanging mga luha na sunod-sunod na pumatak mula sa kanyang mga mata. Isang tahimik na ulan ng luhang naghuhugas sa lahat ng kanyang mga pangarap. Doon, sa sahig ng kanilang silid, sa gitna ng karangyaan na naging posible dahil sa kanilang pagsasama, naramdaman ni Amelia ang sobrang kahungkagan. Ang bawat sulok ng kwartong iyon ay may alaala. At ngayon, lahat ng alaalang iyon ay nabahiran ng kasinungalingan. Biglang pumasok sa isip niya ang araw ng kanilang kasal. Ang simbahan ay napuno ng puting bulaklak. Ang kanyang ama, na buong pagmamalaking inihatid siya sa altar. At si Ricardo, na naghihintay sa kanya, may mga luha ng kaligayahan sa mga mata. Nangangako ako, Amelia, sabi nito habang isinusuot ang singsing sa kanyang daliri. Namamahalin at igagalang ka, sa hirap at ginhawa, sa sakit man o kalusugan, hanggang kamatayan. Sa hirap at ginhawa, isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Ginhawa. Yun lang ang alam ni Ricardo. Ang ginhawang ibinibigay niya. Ang ginhawang dulot ng isang asawang sumusuporta. Ang ginhawang dulot ng isang tahanang laging malinis at may mainit na pagkaing nakahain. Tumayo siya. Ang mga binti ay nanginginig pa rin. Ang kanyang mga mata ay napadako sa kanilang wedding picture na nakapatong sa kanyang bedside table. 2 taong nakangiti sa kamera. Mukhang perpekto, mukhang masaya. Mukhang puno ng pag-ibig, isang malaking kasinungalingan. Ang kalungkutang nararamdaman niya kanina ay dahan-dahang napalitan ng isang nag-aapoy na galit. Ang mga luhang pumapatak ay hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa puot. Hinablot niya ang silver-framed na litrato. Tinitigan niya ang nakangiting mukha ni Ricardo. Ang mukha ng isang manloloko. Isang taksil. Sa isang sigaw na pinigilan niya ng napakatagal, ibinato niya ang litrato sa pader. Ang tunog ng nabasag na salamin ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang mga piraso nito ay kumalat sa sahig, kumikinang sa ilalim ng ilaw ng lampara. Parang mga piraso ng kanyang nawasak na puso. Humihingal, kinuha niya ang kanyang telepono. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahanap ang numero ng kanyang ate. Kailangan niya ng isang kakampi. Hello, Amy. Napatawag ka? Gabi na ah. Sagot ng kanyang ate Laura mula sa kabilang linya. Hindi siya nakasagot. Isang malakas na hikbi ang kumawala mula sa kanya. Isang tunog na puno ng lahat ng sakit na kanyang tiniis sa loob ng ilang oras. Amy, anong nangyari? Umiiyak ka ba? Nag-aalalang tanong ng kapatid. Ate, yun lang ang nasabi niya bago siya muling napahagulgol. Si Ricardo ba? Anong ginawa niya sa'yo? Sa pagitan ng kanyang mga hikbi, ikinuwento ni Amelia ang lahat. Ang tablet, ang mensahe, ang 2 plane ticket, ang katotohanang hindi ito business trip, kundi isang pagtanan kasama ang kanyang sekretarya.
Sa kabilang linya, tahimik lang na nakikinig si Laura. Hinayaan siya nitong ilabas ang lahat ng kanyang sama ng loob. Nang matapos siyang magsalita, isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ate, anong gagawin ko? Tanong ni Amelia. Ang boses ay basag. Ang sakit-sakit. Makinig ka sa akin, Amelia, sabi ni Laura. Ang boses ay kalmado ngunit matigas. Huwag kang iiyak na parang talunan. Iiyak ka, oo. Ilabas mo lahat yan ngayong gabi. Pero pagkatapos niyan, lalaban ka. Hindi ka pinalaki ni Daddy para maging isang kaawa-awang biktima. Ang mga salita ng kanyang ate ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang nag-aapoy na damdamin. Tumagos iyon sa kanyang kaluluwa. Tama ang ate niya. Hindi siya isang biktima. Hindi ko alam kung paano. Mahinang sagot niya. Alalahanin mo ang laging sinasabi ni Daddy. Patuloy ni Laura. Kapag nasa isang laban ka, siguraduhin mong dala mo ang pinakamalaking sandata. Hindi ka pwedeng lumaban ng mag-isa, Amy. Kailangan mo ng tulong. Biglang may naalala si Amelia. Isang pag-uusap nila ng kanyang ama. Ilang taon na ang nakalipas bago pa man ito pumanaw. Tungkol ito sa isang legal battle na kinaharap ng kanilang kumpanya. Kung sakaling kailanganin mo ng abogado na kayang manalo sa isang imposibleng kaso, sabi ng kanyang ama, may isang tao lang akong matatawagan. Demonyo sa korte, pero sa kanya ang huling halakhak. Attorney Gabriel Reyes. Attorney Gabriel Reyes. Ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ate, kailangan ko ng ibaba, sabi ni Amelia. Ang boses ay hindi na nanginginig. Mayroon ng bagong apoy sa loob niya. Hindi na apoy ng galit, kundi apoy ng determinasyon. Pagkababa ng tawag, binuksan niya ang kanyang laptop. Ang mga daliri niya ay mabilis na nag-type sa search bar. Attorney Gabriel Reyes. Lumitaw ang mga resulta. Mga artikulo tungkol sa mga high-profile cases na napanalunan niya. Isang litrato ng isang lalaking nasa mid-30s. Seryoso ang mukha. Matalim ang mga mata na tila kayang basahin ang kaluluwa ng sinuman. Ang kanyang law firm ay isa sa mga pinakaprestihiyoso sa Bonifacio Global City. Nakita niya ang contact number ng opisina nito. Walang pag-aalinlangan. Kinuha niya ang kanyang telepono at dinial ang mga numero. Hating gabi na. Malamang answering machine lang ang sasagot. Ngunit hindi iyon mahalaga. Ang mahalaga ay ang unang hakbang. Nagring ito ng ilang beses bago may sumagot. Reyes Law, how may I help you? Isang formal na boses mula sa automated system. Pinindot niya ang 0 para sa operator. Muli, isang recording. Our office hours are from 9 a.m. to 6 p.m., Mondays to Fridays. Hindi niya ito pinatapos. Pagkatapos ng beep, huminga siya ng malalim. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa madilim na screen ng laptop. Isang babaeng may magang mga mata, basang pisngi, ngunit may nibagong determinasyon sa kanyang tingin. Ang boses niya ay nanginginig, ngunit buo nang siya ay magsalita. Kailangan ko ng tulong. Ang bawat hakbang ni Amelia papasok sa nagtataasang gusali sa Bonifacio Global City ay tila may bigat na 1 tonelada. Ang sikat ng araw sa labas ay kabaligtaran ng dilim na bumabalot sa kanyang puso. Ito na ang mundo ni Ricardo, isang mundo ng salamin, bakal, at matataas na pangarap. Ngayon, papasukin niya ito hindi bilang isang asawa, kundi bilang isang kalaban. Ang opisina ng Reyes Law Firm ay nasa ika-40 palapag. Pagbukas ng pinto ng elevator, isang malamig at tahimik na lobby ang sumalubong sa kanya. Ang lahat ay kulay puti, itim at abo. Minimalistiko. Walang palamuti maliban sa isang malaking logo ng R at L na magkadikit sa pader. Ang lugar ay sumisigaw ng kapangyarihan at kawalan ng emosyon. Good morning, ma'am. Do you have an appointment? Tanong ng receptionist. Ang ngiti ay propesyonal, ngunit walang init. I called last night for Attorney Gabriel Reyes.
I'm Amelia de la Merced. Tumango ang babae at may pinindot sa telepono. Please have a seat, Mrs. de la Merced. Attorney Reyes will be with you shortly. Habang nakaupo sa isang modernong leather na sofa, hindi mapigilan ni Amelia ang paglaruan ng mga daliri. Para siyang isang estudyanteng naghihintay na mapunta sa principal's office. Ang bawat tiktak ng orasan sa pader ay tila isang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. Paano kung hindi siya paniwalaan ng abogadong ito? Paano kung isipin nitong isa lang siyang desperadong asawa na gumagawa ng kwento? Mrs. Delamere said, isang matangkad na lalaki na nakasuot ng formal na suit ang lumabas mula sa isang pinto na gawa sa frosted glass. Siya na siguro yon, Attorney Gabriel Reyes, nakatayo sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa dark mahogany. Si Attorney Gabriel Reyes, walang anumang emosyon sa kanyang mukha habang pinapaupo siya nito sa silyang nasa harapan. Ang opisina nito ay kasing lamig ng lobby, organisado, malinis, at may malaking bintanang tanawang buong lungsod. Tila simbolo ng pagiging nasa itaas ng lahat. KPO tubig. Alok nito, ang boses ay baritono at direkta. Tubig na lang po. Halos pabulong na sagot ni Amelia. Hindi ito nagsalita habang inaabot sa kanya ang isang baso ng tubig. Umupo ito sa kanyang swivel chair, pinagsalikop ang mga kamay sa ibabaw ng mesa at tinitigan siya. Ang kanyang mga mata, seryoso at matalim, ay tila sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. So, panimula nito. Naiwan ninyo sa aking voicemail na kailangan ninyo ng tulong. Anong klaseng tulong, Ginang de la Merced? Ang paggamit nito ng Ginang de la Merced ay formal at naglalagay ng distansya sa pagitan nila. Walang bahid ng pakikiramay, isa lang itong transaksyon. Huminga ng malalim si Amelia bago nagsalita. Inilatag niya ang lahat, simula sa mensahe sa tablet hanggang sa 2 plane ticket na nakita niya. Habang nagsasalita siya, pinilit niyang huwag manginig ang kanyang boses, huwag magpakita ng kahinaan. Ngunit ang mga alaala ay sariwa pa at ang sakit ay naroon pa rin. Nakinig lang si Gabriel. Hindi nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Hindi tumango. Hindi umiling. Para siyang isang pader na bato. Nang matapos si Amelia, isang mahabang katahimikan ang namayani. Mahal niyo pa ba siya? Biglang tanong ni Gabriel. Natigilan si Amelia. Hindi iyon ang tanong na inaasahan niya. Hindi ito tungkol sa ebidensya o sa batas. Ano po? Ang asawa ninyo, mahal niyo pa ba siya? Pag-uulit nito, ang mga mata ay nakatitig pa rin sa kanya. Hindi kumukurap. Ang tanong ay parang isang sampal. Ano nga ba ang nararamdaman niya? Pagmamahal pa ba ito o isang sugat na hindi pa naghihilom? Sa tingin ko, ang pagmamahal na yon ay kasama na sa mga bagay na ninakaw niya sa akin kagabi. Bahagyang tumango si Gabriel, tila iyon ang sagot na gusto niyang marinig. Good. Mas madali ang lahat kung galit ang papairalin natin, hindi puso. So, ano ang gusto ninyong mangyari? Gusto kong pagbayaran niya ang ginawa niya. Sabi ni Amelia, may diin sa bawat salita. Pagbayaran? Gusto ninyo siyang makulong? Masira ang reputasyon? O gusto ninyong kunin ang lahat sa kanya hanggang sa wala nang matira? Ang mga salita nito ay direkta, halos malupit. Pinipilit siya nitong harapin ang pinakamadilim na bersyon ng kanyang kagustuhan. Sa isang saglit, sa likod ng professional na maskara, hindi si Amelia de la Merced ang nakita ni Gabriel. Nakita niya ang isang anino ng nakaraan. Ang parehong sakit, ang parehong pagtataksil na minsan nang dumurog sa kanya. Ang mga mata nitong puno ng pinaghalong sakit at galit ay pamilyar sa kanya. Nakita niya iyon sa salamin maraming taon na ang nakalipas. Mabilis niyang iwinaksi ang alaala. Trabaho lang ito. Isa lang itong kaso. Lahat. Sagot ni Amelia. Ang boses ay matatag na ngayon. Gusto kong maramdaman niya ang pakiramdam na mag-isa at walang-wala. Sa unang pagkakataon, isang kakaibang kislap ang dumaan sa mga mata ni Gabriel. Isang bagay
na tila paghanga o marahil ay interes. Sumandal ito sa kanyang upuan. Mayroon ba kayong pinirmahang special power of attorney para sa kanya? Tanong nito. Natigilan si Amelia. Oo, mga 1 taon na ang nakalipas. Para daw yon sa negosyo, para kung may kailangan siyang pirmahan. Habang wala ito, magagawa niya. Buong tiwala niyang pinirmahan iyon. Meron po. At binigyan niya rin ba kayo ng isa? Tumango si Amelia. Oo, para daw patas. Isang halos hindi mahahalata. Mapanuyang nangiti ang sumilay sa labi ni Gabriel. Pagiging patas. Interesting. Ginang de la Merced, ang papel na yan na pinapirma niya sa inyo, na akala ninyo ay tanda ng tiwala, ay ang magiging pinakamalaking pagkakamali ng buhay niya. Hindi naintindihan ni Amelia. Tumayo si Gabriel at lumapit sa bintana. Nakatalikod sa kanya. Ang special power of attorney ay nagbibigay sa inyo ng kapangyarihan na kumilos sa ngalan niya sa mga bagay na nakasaad doon, kasama na ang mga bank account, mga ari-arian, at mga investment. Habang siya ay nasa himpapawid, panatag na lumilipad patungo sa kanyang bagong buhay, tayo naman dito ay dahan-dahang isasara ang lahat ng pinto para sa kanya. Humarap ito sa kanya. Ang mga mata ay nag-aalab sa isang malamig na apoy. Gagawin natin siyang pulubi sa mismong paglapag niya sa Australia. Ang plano ay simple ngunit malupit. Perpekto. Isang ganti na hindi niya naisip na posible. Ang takot na nararamdaman niya kanina ay napalitan ng isang kakaibang pag-asa. Sa wakas, meron siyang sandata. At ang taong nasa harapan niya, ang abogadong yelo na ito, ang siyang hahawak nito para sa kanya. Inilapit ni Gabriel sa kanya ang isang folder na puno ng mga dokumento at isang mamahaling pluma. Tinitigan niya si Amelia. Ang mga mata ay hindi kumukurap. Handa ka na ba, Ginang de la Merced? Ang sumunod na 2 araw ay ang pinakamahaba at pinakamahirap sa buhay ni Amelia. Ang bawat oras ay tila isang paglalakad sa alambre. Sa ilalim ng patnubay ni Gabriel, ang kanyang mga araw ay napuno ng mga pagbisita sa bangko, mga pagpupulong sa mga financial advisor at pagpirma sa mga dokumentong legal na halos hindi na niya mabilang. Ang kanyang kamay ay halos manhid na sa kapipirma. Ngunit sa bawat pagdampi ng dulo ng pluma sa papel, hindi sakit, kundi isang lumalagong kapangyarihan ang kanyang nararamdaman. Ang bawat pirma ay isang hakbang palayo sa pagiging Amelia de la Merced, ang asawang martir, at isang hakbang palapit sa pagiging Amelia Santos, ang babaeng kumukuha ng kung ano ang nararapat sa kanya. Siguraduhing malinaw sa mga bank manager na ang freeze order ay magiging epektibo eksakto sa oras na matatanggap nila ang aking go signal. Not a minute earlier, not a minute later. Utos ni Gabriel sa kanyang telepono habang nasa loob sila ng sasakyan, pabalik mula sa huling bangko na kanilang pinuntahan. Si Amelia ay tahimik lang sa tabi, nakatingin sa labas ng bintana. Ang mga gusali ng Makati ay tila mga higanteng bantay, mga saksi sa kanyang lihim na paghahanda. Natatakot ka ba? Tanong ni Gabriel, ibinaba na ang telepono. Hindi lumingon si Amelia. Hindi takot, kaba. Para akong isang artista sa entablado, naghihintay sa huling eksena. Isang maling galaw lang at masisira ang lahat. Hindi masisira, tiyak na sabi ni Gabriel. Everything is in place. Ang tanging kailangan mo na lang gawin ay ang pinakamahirap na parte, ang umarte na parang walang nangyayari. Iyon nga ang pinakamahirap. Ang umuwi sa kanilang penthouse gabi-gabi at harapin si Ricardo. Ang nangitian ito, asikasuhin at pakinggan ang mga kasinungalingan nito tungkol sa importanteng business deal sa Australia. Ang bawat pagngiti niya ay isang pagsubok sa kanyang pagtitimpi. Ang bawat paghawak nito sa kanya ay isang pambabastos na kailangan niyang tiisin. Nang gabing iyon,
Isang hindi inaasahang pagbisita ang sumubok sa kanyang katatagan. Ang biyenan niya, si Doña Elvira de Villa, ay dumating para sa hapunan. Isang babaeng may matapang na tingin at kilay na laging nakataas, na mula pa noon ay hindi siya lubusang tinanggap. Amelia, Hija, bati nito. Humalik sa kanyang pisngi, ngunit ang mga mata ay nanunuri, tinitingnan ang bawat sulok ng kanyang tahanan. I just came to see Ricky before his long flight, at para siguraduhing inaalagaan mo siyang mabuti. Sa hapagkainan, ang tensyon ay maaaring hiwain ng kutsilyo. So this trip to Australia, gaano ba talaga ito kahalaga, Ricardo? Tanong ni Doña Elvira habang hinihiwa ang kanyang steak. Very important, Mama. Sagot ni Ricardo, nakangiti. This could secure the company's expansion for the next 10 years. At ikaw, Amelia, baling sa kanya ng biyenan. Hindi ka ba nalulungkot na maiiwan kang mag-isa dito ng isang buwan? You should come with him. A wife's place is with her husband. Naramdaman ni Amelia ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ngumiti siya ng pilit. Naisip ko rin po iyon, Mama. Pero kailangan din po ako dito para asikasuhin ang bahay at para suportahan si Ricky mula dito. Support! Pag-uulit ni Doña Elvira na may bahid ng panguuyam. Sa ilalim ng mesa, naramdaman ni Amelia ang pag-vibrate ng kanyang telepono. Isang text message. Alam niyang galing iyon kay Gabriel. Palihim niya itong sinilip. Just stick to the plan. You can do this. Ang simpleng mensaheng iyon ay parang isang kalasag. Huminga siya ng malalim at ngumiti ng mas matamis sa kanyang biyenan. Opo, Mama. Ang suporta ko kay Ricky ay hindi nagbabago. Ang gabi ay lumipas na parang isang panaginip na puno ng pagkukunwari. Kinabukasan, ang araw ng pag-alis ni Ricardo. Habang nag-iimpake si Ricardo ng mga huling gamit, pinanood siya ni Amelia mula sa kama. Bawat galaw nito, bawat pagtupi ng damit, ay isang paalala ng kanyang pagtataksil. Nilagay niya ang mga paboritong pabango nito sa maleta. Inayos ang mga necktie. Ginampanan niya ang papel ng isang maasikasong asawa hanggang sa huling sandali. Ang puso niya ay hindi na bato. Ito ay yelo. Mamimiss kita, sabi ni Ricardo. Lumapit sa kanya at niyakap siya mula sa likod. Naramdaman niya ang init ng hininga nito sa kanyang leeg. Dati, ang pakiramdam na ito ay nagpapakalma sa kanya. Ngayon, gusto niyang masuka. Ako rin, sagot niya. Ang boses ay walang emosyon. Mag-iingat ka doon. Don't worry, mahal. Para sa atin din naman ito. Para sa future natin. Future natin. Gusto niyang humalakhak. Ang hinaharap na sinasabi nito ay kasama ang ibang babae sa ibang bansa. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Malapit na. Konting tiis na lang. Nasa airport na sila. Ang malaking flight information display board ay nagpapakita ng flight number ni Ricardo. PR2 bound for Sydney, on time. Ang bawat minuto ay isang paghihirap. Hinawakan ni Ricardo ang kanyang mga kamay. Amelia, mag-iingat ka dito ha? Tawagan mo ako palagi. Sabi nito, ang mga mata ay puno ng pagkukunwari. Oo naman, sagot niya. I love you. Bulong nito, bago siya hinalikan. Isang halik na puno ng kasinungalingan, isang halik na walang kahulugan. Tumugon siya sa halik nito, isang huling pag-arte. Ito ang kanilang huling halik bilang mag-asawa. Ito ang pirma ng kanyang paghihiganti. I love you too, sagot niya. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 araw, naramdaman niyang nagsasabi siya ng totoo. Mahal niya ang sarili niya para gawin ito. Mahal niya ang sarili niya para tapusin na ang lahat. Final boarding call for Philippine Airlines Flight PR211 to Sydney. Binitawan siya ni Ricardo. Paano, mahal? Aalis na ako. Kinuha nito ang kanyang hand-carry luggage at ngumiti sa huling pagkakataon. Pinanood niya itong maglakad palayo
makisabay sa agos ng mga pasahero. Hindi niya ito nilingon pabalik. Nang mawala na ito sa kanyang paningin, doon na nagsimulang manginig ang kanyang buong katawan. Hindi siya umiyak. Tapos na ang panahon ng pag-iyak. Naglakad siya palabas ng airport, bawat hakbang ay mas magaan kaysa sa nauna. Pagpasok niya sa kanyang sasakyan, kinuha niya ang kanyang telepono. 2 salita lang ang kailangan niyang ipadala. 2 salita na magbabago sa lahat. Nag-text siya kay Gabriel. He's gone. Hindi agad umalis si Amelia mula sa parking lot ng Inay. Pinatay niya ang makina ng sasakyan at nanatili sa katahimikan. Sa di kalayuan, tanaw niya ang runway. Hinintay niya ang pag-angat ng isang dambuhalang ibon na bakal. Ang eroplanong magdadala sa kanyang asawa palayo sa kanya. At sa wakas, magbibigay sa kanya ng kalayaan. Nang makita niyang unti-unting umaangat ang eroplano, isang halo-halong emosyon ang bumalot sa kanya. May kirot. Ang huling bakas ng 5 taong pagmamahal na nauwi sa wala. May lungkot. Ang katotohanan na ang pamilyang pinangarap niya ay isa na lamang abo. Ngunit sa ilalim ng lahat ng yon, may isang damdaming nangingibabaw. Tagumpay. Habang pinagmamasdan niya ang eroplano na paliit ng paliit sa kalangitan, may mga luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Ngunit hindi ito mga luha ng pagkatalo. Ito ay mga luha ng paglaya. At sa gitna ng mga luha, isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Isang tunay na ngiti. Ang unang tunay na ngiti sa loob ng ilang araw. Kinuha niya ang kanyang telepono. Isang numero lang ang nasa isip niya. Nagring ito ng 1 beses bago sumagot ang pamilyar na baritonong boses. Gabriel? Amy, nakaalis na ba siya? Tanong ni Gabriel mula sa kabilang linya. Ang boses ay kalmado at kontrolado. Tumingin si Amelia sa tuldok na lang na naiwan sa himpapawid. Ang huling bakas ng kanyang nakaraan. Huminga siya ng malalim at sa kanyang pagbuga, binitawan niya ang lahat ng bigat. Gabe, sabi niya, ang boses ay kay matatag at puno ng kapangyarihan. It's time. Libo-libong talampakan sa himpapawid, sa loob ng business class cabin. Ibang-iba ang mundo. Ang malambot na ilaw, ang walang hanggang daloy ng champagne, at ang pakiramdam ng pagiging hindi matitinag. To us, sabi ni Ricardo de Villa, itinaas ang kanyang champagne glass. Sa tapat niya, nakangiti si Isabel Rosales, ang mga mata ay nagniningning sa tuwa at tagumpay. Itinaas din niya ang kanyang baso. To our new life, mahal, malayo sa lahat ng gulo. Wala nang gulo, pagtitiyak ni Ricardo. This is just the beginning, Belle, ang simula ng lahat. Australia today, the world tomorrow. Hinawakan niya ang kamay nito sa ibabaw ng maliit na lamesa. At sa lalong madaling panahon, magiging Mrs. De Villa ka na rin. Ang ngiti ni Isabel ay lalong lumawak. Sumandal ito sa kanya at bumulong. Paano si Amelia? Isang mapanuyang nangiti ang gumuhit sa labi ni Ricardo. Amelia? She'll be fine. She's strong. At isa pa, hindi niya malalaman ang lahat hanggat hindi pa tayo nakaayos sa Sydney. By then, it will be too late for her to do anything. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa makapal na ulap sa ilalim nila. Pakiramdam niya ay isa siyang Diyos, nakatingin sa mundong kanyang iniwan. Ang 8 oras na biyahe ay parang isang panaginip. Nanonood sila ng mga pelikula, nagtatawanan, at nagpaplano para sa kanilang kinabukasan. Ang bahay na bibilhin nila sa isang magandang suburb, ang paaralan kung saan mag-aaral ang kanilang anak, ang negosyong itatayo niya roon. Ang lahat ay perpekto. Paglapag nila sa Kingsford Smith Airport sa Sydney, ang hangin ay puno ng pangako. Welcome to our new home, mahal, sabi ni Ricardo habang yakap-yakap si Isabel sa labas ng airport. Nagpahatid sila sa isang limousine papunta sa kanilang hotel, isang 5-star hotel na overlooking ang sikat na Sydney Opera House. Ito ang simula na pinapangarap nila. Sa engrandeng lobby, lumapit si Ricardo sa front desk.
Ang braso ay nakaakbay pa rin kay Isabel. Good afternoon. I have a reservation under the name Ricardo de Villa, the Presidential Suite. Sabi niya nang may kumpiyansa. Certainly, Mr. de Villa. Welcome to the hotel. Nakangiting sabi ng receptionist. May I have your credit card for the incidental deposit, please? Of course. Buong pagmamalaking inilabas ni Ricardo ang kanyang platinum credit card at iniabot ito. Kinuha ito ng babae at isinwipe sa machine. Tumingin ito sa screen at ang nangiti nito ay bahagyang nawala. Isinwipe niya itong muli. Ang kanyang noo ay kumunot. I'm sorry, sir. It seems the card has been declined. Mahinang sabi nito, tila nahiya para sa kanya. Natawa si Ricardo. Declined? Imposible. That card has no limit. Try it again. Sinubukan muli ng babae, ngunit pareho pa rin ang resulta. I'm very sorry, sir. Perhaps you have another card. Ang inis ay nagsimulang gumapang sa dibdib ni Ricardo. Medyo napapahiya na siya. Si Isabel sa tabi niya ay hindi na mapakali. Kumuha siya ng isa pang credit card mula sa kanyang wallet. Here, try this one. Isinwipe ito ng babae. Umiling ito. This one too, sir. Declined. What the hell is going on? Hindi na napigilan ni Ricardo ang pagtaas ng kanyang boses. Nag-aalangan, iminungkahi ng receptionist. Perhaps you should call your bank, sir? Tumabi si Ricardo. Ang muka ay namumula na sa galit at hiya. Kinuha niya ang kanyang telepono para tawagan ng bangko. Ngunit bago pa man niya iyon magawa, sunod-sunod na email notification ang pumasok. Galing sa iba't ibang bangko. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Binuksan niya ang una. Subject: Account notification, dear Mr. De Villa. This is to inform you that your savings and checking accounts have been frozen as per the legal instruments submitted by your authorized representative. Binuksan niya ang isa pa. Subject: Credit card cancellation. This is to inform you that your credit card ending in 88 and 26 has been canceled effective immediately. Isa pa. At isa pa. Account frozen. Assets on hold. Access denied. Ang mga salita ay tumatalon mula sa screen, sinasaksak siya ng paulit-ulit. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Binuksan niya ang kanyang mobile banking app. Ang kanyang milyon-milyong piso na laman. Wala na. Balance, PHP 0.00. Hindi. Hindi maaari. Bulong niya, ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Ricky, anong nangyayari? Tanong ni Isabel. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi niya ito pinansin. Isang pangalan lang ang nasa isip niya. Isang tao lang ang may kapangyarihang gawin ito. Amelia. Nanginginig ang mga daliri na dinial niya ang numero ng kanyang asawa. Sinubukan niya ng isang beses, 2 beses, 3 beses. Lahat ay diretso sa voicemail. Damn it, Amelia. Sagutin mo. Sigaw niya sa telepono. Hindi na alintana ang mga taong napapatingin sa kanila. Sinubukan niya muli. Ngunit bago pa man mag-ring, isang text message ang pumasok. Galing sa numero ni Amelia. Sa wakas. Mabilis niya itong binuksan. Nag-aabang ng isang mahabang paliwanag. Isang galit na mensahe. Kahit ano. Ngunit ang mensahe ay maikli lang. 3 salita. 3 salitang bumuwal sa kanyang mundo at nag-iwan sa kanya na nakatayo sa gitna ng isang engranding lobby sa ibang bansa. Isang hari na walang kaharian. Isang CEO na walang pera. Isang taksil na walang matatatakbuhan. Ang laman ng text: Enjoy your new life. Ang tagumpay ay may kakaibang lasa. Matamis sa simula. Ngunit kapag nag-iisa ka na, nag-iiwan ito ng pait. Nang mga sumunod na araw, ang penthouse na dati kulungan niya ay naging isang malawak na kahungkagan. Ang katahimikan ay halos nakakabingi. Wala na ang mga tawag ni Ricardo. Wala na ang mga text. Ang tanging koneksyon niya sa gulong nilikha niya ay ang mga updates mula kay Gabriel na nagsasabing si Ricardo ay desperadong sinusubukang
Kontakin ang lahat ng kakilala nito sa Pilipinas para humingi ng tulong. Ngunit wala ni isang gustong magpautang sa isang taong ang buong yaman ay biglang naglaho. Nanalo si Amelia. Ngunit bakit parang hindi siya masaya? Isang hapon, habang nakatayo sa gitna ng kanilang walk-in closet, napagdesisyonan niyang oras na para harapin ang mga multo ng nakaraan. Kumuha siya ng malalaking itim na garbage bag. Isa-isa niyang hinugot mula sa aparador ang mga damit ni Ricardo. Ang bawat damit ay may dalang alaala. Ang business suit na suot nito noong una silang magkita. Ang paborito nitong polo shirt na suot nito tuwing linggo. Ang mamahaling cashmere sweater na regalo niya noong anibersaryo nila. Naamoy pa niya ang pabango nito na nakakapit sa tela. Isang samyo na dating nagpapakalma sa kanya, ngunit ngayon nagdudulot ng bahagyang pagkasuklam. Walang awa niyang ipinasok ang mga damit sa loob ng itim na supot. Ang bawat piraso ay tila isang bahagi ng kanilang buhay na itinatapon niya. Hindi siya umiyak. Pakiramdam niya'y naubos na ang kanyang mga luha. Ang nararamdaman niya ay isang malamig at determinadong paglilinis. Tinatanggal niya ang lahat ng bakas ni Ricardo de Villa sa kanyang buhay. Nasa kalagitnaan siya ng paglalagay ng mga sapatos nito sa isang kahon nang biglang tumunog ang doorbell. Natigilan siya. Sino naman ang bibisita? Hindi niya inaasahan ang kahit sino. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa pinto at sumilip sa peephole. Nakahinga siya nang maluwag nang makita kung sino yon. Binuksan niya ang pinto. Nakatayo roon si Attorney Gabriel Reyes. Suot ang kanyang karaniwang madilim na suit, seryoso ang mukha. Ngunit ang daladala nito ang nakapagpataka sa kanya. Isang briefcase sa isang kamay at dalawang malaking kahon ng pizza sa kabila. Attorney Reyes, gulat na sabi ni Amelia. Gabriel na lang, kung okay lang sa'yo. Nasa labas na tayo ng opisina. Sabi nito, ang boses ay formal pa rin. May dala akong ilang dokumento na kailangan mong pirmahan at naisip ko lang, itinaas nito ng bahagya ang mga kahon ng pizza. It's better to sign legal documents on a full stomach. Hindi napigilan ni Amelia ang isang maliit na ngiti. Salamat, Gabriel. Pasok ka. Pumasok ito at agad na napansin ang mga itim na supot at mga kahon sa gitna ng sala. Mukhang abala ka. Nagbabawas ng basura. Simpleng sagot ni Amelia. Walang sinabi si Gabriel, ngunit may pag-intindi sa kanyang mga mata. Inilapag nito ang pizza sa coffee table. Saan tayo pwedeng umupo? Tumingin si Amelia sa paligid. Ang kanilang grandiosong dining table ay masyadong formal para sa pizza. Sa sahig na lang siguro, alanganing mungkahin niya. Tumangulang si Gabriel. Tinanggal nito ang kanyang coat. Maingat na inilagay sa sofa at umupo sa sahig. Isinandal ang likod sa sofa. Ginawa rin yon ni Amelia. Habang kumakain sila ng pizza sa katahimikan, naramdaman ni Amelia ang paggaan ng kanyang pakiramdam. Ang presensya ni Gabriel, kahit tahimik, ay tila pumuno sa kahungkagan ng lugar. Kumusta ka? Tanong nito sa wakas, matapos lunukin ang isang piraso ng pizza. Okay lang, sagot ni Amelia. Nasanay na sa katahimikan. Ang katahimikan ay pwedeng maging kapayapaan o pwedeng maging kulungan, sabi ni Gabriel, na para bang nagsasalita sa sarili. Tumingin ito sa kanya. Sa'yo ano ito? Nag-isip si Amelia. Sa ngayon, pareho pa siguro. Tumango si Gabriel. Naiintindihan ko. Salamat dito, Gabe, sabi ni Amelia. Tinitingnan ng pizza. At sa lahat ng tulong mo, hindi ko alam kung bakit. Pero parang mas personal sa'yo ang kasong ito. Parang hindi lang ito trabaho. Isang mahabang katahimikan ang namagitan. Tumingin si Gabriel sa malayo, sa mga ilaw ng syudad sa labas ng bintana. Isang bakas ng kalungkutan ang dumaan sa kanyang mga mata. Sabihin na lang natin na, panimula nito, ang boses ay bahagyang bumaba. May mga personal na dahilan kung bakit ayaw na ayaw ko sa mga kaso ng pagtataksil. Iyon lang, hindi na ito nagpaliwanag pa.
Ngunit sapat na yon para maintindihan ni Amelia na sa likod ng abogadong yelo may isang taong minsan na ring nasugatan. Ikaw, baling ni Gabriel sa kanya, na tila gustong ibahin ang usapan. Mukhang mas matatag ka na ngayon. Kailangan, sabi ni Amelia. Wala akong ibang pagpipilian. Doon, sa unang pagkakataon, mula nang makilala niya ito, isang tunay na ngiti ang sumilay sa labi ni Gabriel. Hindi ito malapad, ngunit totoo. Meron kang pagpipilian, Amy. Pwede kang umiyak sa isang sulok. Pwede kang magmukmok. Pero pinili mong lumaban. Huwag mong maliitin ang sarili mo. Ang pagtawag nito sa kanya ng Amy at ang nangiting iyon ay nagdulot ng isang kakaibang init sa dibdib ni Amelia. Isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Ngunit ang panandaliang kapayapaan ay biglang nawasak. Isang malakas at sunod-sunod na katok sa pinto ang umalingaw-ngaw sa buong penthouse na sinundan ng pagtunog ng doorbell na walang tigil. Ang tunog ay marahas at mapilit. Nagkatinginan sina Amelia at Gabriel, parehong nagtataka. Dahan-dahan, tumayo si Amelia. Sino kaya yan? Lumapit siya sa pinto at sumilip sa peephole. Ang init na naramdaman niya kanina ay biglang napalitan ng nagyayelong takot. Sa labas ng kanyang pinto, nakatayo ang biyenan niya. Ang mukha ni Doña Elvira de Villa ay hindi lang galit. Ito ay nagliliyab. Napatalon bahagya si Amelia sa biglaang pagbabago ng aura sa silid. Ang panandaliang kapayapaan ay winasak ng marahas na pagkatok. Tumingin siya kay Gabriel, ang mga mata ay puno ng pagtatanong. Isang halos hindi mahahalata, ngunit makahulugang pagtango ang isinagot nito, na para bang sinasabing, "Kaya mo yan, nandito ako." Huminga ng malalim si Amelia bago binuksan ang pinto. Gaya ng inaasahan, ang mukha ni Doña Elvira ay parang isang bagyong malapit ng manalasa. Walang anumang bati, itinulak nito nang bahagya si Amelia para makapasok at ang mga mata nito ay agad na lumibot sa sala na tila hinahanap ang kanyang anak. "Nasaan si Ricardo? Anong ginawa mo sa anak ko?" Sigaw nito. Ang boses ay matinis at puno ng galit. "Wala po rito ang anak ninyo," kalmadong sagot ni Amelia. "Sinungaling. Alam kong kagagawan mo ang lahat ng ito. Ikaw na ahas ka. Matapos naming pulutin ka mula sa pamilya mong walang maipagmalaki, ito ang isusukli mo? Pagnanakawan mo kami?" Ang bawat salita ay isang akusasyon, isang paninisi. Sa puntong yon, dahan-dahang tumayo si Gabriel mula sa sahig. Isinuot niyang muli ang kanyang coat at humakbang palapit, na para bang isang kalasag sa pagitan ni Amelia at ng kanyang biyenan. Natigilan si Doña Elvira nang makita ang isang estranghero. "At sino ka namang bastos ka para makisali sa usapang pampamilya?" "Ako po si Gabriel Reyes, ang abogado ni Ginang Amelia de la Merced." Formal na pakilala nito, ang boses ay malamig at walang emosyon. "At ipinapaalala ko lang po sa inyo, Doña Elvira, na ang lahat ng ginawa ng aking kliyente ay legal at naaayon sa batas gamit ang isang dokumentong pirmado mismo ng inyong anak." Ang kumpiyansa ni Gabriel ay tila nagpatahimik sa matandang babae, ngunit sandali lang. Ang galit nito ay muling nagliyab. "Hindi pa tayo tapos, Amelia," banta nito. Idinuro si Amelia. "Sisirain kita. Sisirain ko ang pangalan mo at ng buong pamilya mo. Ipapamukha ko sa lahat na isa kang magnanakaw at desperada. Hindi mo kilala kung sinong binabangga mo." Pagkasabi niyon, padabog itong umalis at ang pagsara ng pinto ay umalingaw-ngaw sa buong penthouse. Naiwan si Amelia na nanginginig. Napasandal siya sa pader, ang lakas na ipinakita niya kanina ay biglang naglaho. "Amy?" Tawag ni Gabriel. Ang boses ay mas malumanay na ngayon. "Ayos ka lang?" Umiling si Amelia. "Hindi ko kaya to, Gabe. Ang pamilya ko, idadamay niya sila."
Lumapit si Gabriel. Kaya mo to. Pero tama ka. Hindi na ito simpleng laban. Ang biyenan mo ay isang makapangyarihang kalaban. Hindi siya titigil hanggat hindi ka niya nadudurog. Tumigil ito sandali. Tila nag-iisip. Para manalo sa isang giyera, kailangan mong kilalanin ng husto ang iyong kalaban. At sa ngayon, hindi lang ang biyenan mo ang kalaban, ang totoong kalaban ay ang babaeng kasama